What's up mga sangkay? Dito po tayo ngayon sa mga hindi ka pa pala nakasubscribe sa aking YouTube channel. Is the subscribe my YouTube channel. Ang ating pong pag-uusapan ngayon, breaking news po mga sangkay. Senate live flood control scandal. Meron po tayong bubulgar ngayon na ayon po sa ating source. Meron pong ibubulgar ang Senado. Track na to. Issue. Flood control natin. So, po, pakinggan po natin ang ating issue. Yung bank secrecy of bank deposits para matingnan ang iyong mga. Opo, Your Honor. I leave that to the chairman of the committee to address if he feels it is necessary. A waiver should be specific at saka nakasumpa ka doon. Are you willing to do that? Affidavit form, pagkatapos specify mo yung mga bangko. Ganun yon. Hindi pwedeng blanket. Opo. Gagawin mo? Opo. Sige, mag-consult ka na lang sa lawyer mo. Later na lang. No? If you really are sincere in doing that. Balikan ko na lang, Mr. Chairman, si Ginoong Diskaya. Sabi mo nga, kaya nilagay mo dun sa affidavit mo, 2022 lang dahil yun lang ang yun na sinabi ni Presidente Marcos. Sinabi ba niya yun? Your Honor, yun po kasi ang nakalagay sa invitation din po. At saka yun din po kasi yung panawagan po Nakalagay saan? sa invitation po namin ng subpoena po. Yung invitation po about 2022 projects po ang So specified okay, so ang tanong natin ngayon, meron din bang ganong sistema bago mag 2022? ano pong sistema Your Honor? Diba? Ilang beses ka nang humarap sa Kongreso tungkol sa corruption, hindi mo pa alam kung ano yung tinatanong natin. Bago mag 2022, dahil base doon sa testimonyo ninyo, nag-umpisa kayo sa flood control 2016. Tama? Yes, Your Honor. So yung sistema ninyo noong 2022, na pinangalanganan mo yung mga congressman, etc., meron din bang ganong sistema noong 2016, 17, 18, 19, 20, 21, at 22? At pagkatapos noon ay sinabi ninyo na kayo ay sinasabi ng information na natanggap natin, kayo yung isa sa pinakamalaki o kaya pinakamalaking nakatanggap ng mga proyekto sa flood control ng 2016 to 2022. So ang tanong, alam niyo yung tinatanong ko, ba't niyo tinatanong do not answer my question with another question. You know what I'm asking for, what information I'm asking for, because you already gave information from 2022 and beyond. Wag mo kaming paikot-ikot, pinapaikot-ikot nyo kami. So meron bang ganong klaseng sistema? Yan ang mga sangkay. Kagalit si Pangilinan doon kasi yung si Diskaya tinatanong, naka-specified lang ba doon sa yung doon sa tanong na yun, naka-specified lang ba doon sa year 2022? Hindi naman po pwede na year 2022 lang kung porket yun ang sinabi ni Pangulong Marcos. Gusto mangyari niya mula sa nakaraang administrasyon pa. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, then pa. Yun ang gusto mangyari. So, parang nag-ano-ano si President Diskaya. Diba? Maraming beses siya umarap sa Senate hearing. Alam na niya dapat ang tanong. Alam niya dapat ang sabi niya, huwag mo ko sagutin. Tanong ko, nasagot. Parang ganun. Siya ang tinatanong.
palakad sa inyong mga transaksyon na umabot sa 12 billion pesos prior to 2022? Your Honor, may pailan-ilan lang po pero kadalasan po Your Honor talagang sumasali kami sa public bidding. Tapos po Your Honor, pag may mga lumalapit po sa amin, kadalasan po ay ano po, nagpapadyaryo po talaga kami. Hindi, yun nga yung sinagot nyo nun eh. Pero ibig sabihin may mangilan-ngilan. Ilan? 12 billion yun. Ilan sa 12 billion yung mangilan-ngilan? Your Honor, yung mga pinadyaryo lang po namin ng mga lugar po, doon lang po kami nakaranas. Pero Nakaranas ng? ng panggigipit po Your Honor. Panggigipit Okay, po, so panggigipit. willing ka bang ipangalan din dito ngayon? Ang lakas ng loob mo nung after 2022 eh. Before 2022, sino-sino yung mga yun? Your Honor, may mga pinadyaryo lang po ako. Bali, district po ang pinangalanan ko. Yung mga, ano po, mga sinalihan po namin ng bidding, yun po lang po ang pinangalanan namin sa dyaryo. Well, anyway, Mr. Chairman, mukhang hindi na naman nagsasabi ng katotohanan at selective. Kaya nga, pinag-aaralan ni Senate President kung bakit niya i-recommenda yung pagiging state witness, mukhang hindi consistent at paiba-iba, Mr. President. Thank you, Yes. Senator. Baka sakaling habang siya nakakontempt, makapag-isip siya ng mas maganda at may sabi na niya yung buong katotohanan, the whole truth and nothing but the truth. Anyway, hindi pa naman last hearing ito. It has been a long day. Marami rito naman hindi natin. Alam mo, dapat magkaisa mga kontraktor. Sabihin kung magkano ang napunta ang commission sa congressman, sa DPWH personnel, kung may mga involved pa din na mga senador. Diba? Yun may idea ko. Tinatatanong, nakaupo lang. May mga trabaho siya. So, sige. Yes, You sir. say, Senate Basically, President and then... Before that, Senator Mr. Chairman, yes, okay. The recommendation of Senator Pangilinan, of course, we will ask the Secretary of Justice to consider that. Now, just one manifestation, Mr. President. Usually, pagka meron ka mga itinatagong salaysay, mas maganda ilabas mo na at para wag kang matakot. Kasi wala ka nang dapat ikatakot pag nailabas mo na lahat. Matakot ka kung hindi mo nilalabas. Doon ka dapat matakot. So ako'y bumabati ng magandang pagbati. Saka may idea, dapat yung mga senador na involved sa flood control corruption, hindi dapat kasali sa investigation panel, di ba? At dito kay Ms. Santos sapagkat tama po yung ginawa ninyo. Andito yung affidavit ninyo sa amin. Kahit ano po mangyari, nailahad nyo na. Kaya wala na silang actually wala na silang problema sa iyo at ito'y sworn affidavit and all. At ito'y makakarating na sa Department of Justice. So, yun lang ho, Mr. Chairman, at sana'y ma-consider din ng mga iba na involved. Saka when it comes to protection, in my own, dapat si Bryce Hernandez lang ang pasok. Kasi mula sa umpisa, nagsabi na siya agad. At nag-surrender pa ng mga akin niya. Senator JV. Mr. Chair, before, it's ibang mga senatorial funds daw po, si Yusek Robert Bernardo po ang kausap doon. Yusek Bernardo. Opo, Your Honor. General Alcantara. Wala siyang alam sa mga pander, sa proponent. Ikaw daw ang may alam. I deny, Your Honor. Binanggit ko na po kanina na pag lumabas po sa GA, nag-i-implement lang po kami. So mahirap dito, Mr. Chair, dahil pareho na itong cited in contempt eh. Hindi ko na ito pwede papakontempt ulit dahil nakakontempt na itong dalawa na ito. So
So, yung meaning to say, yung sinasabi mo na hatian, after na yon sa pander, yung proponent, Apo. binawasan na ninyo. Apo. Ang problema, kayong dalawa nagtutulakan. Bakit ang alam mo lang yung dalawang senador na binanggit, tapos yung iba hindi mo maalala dahil napakaraming project hinawakan ninyo. Sobra-sobra, ang dami. Billion-billion yung dyan sa District Engineering Office ninyo. Tapos out of those billions na pera, dalawa lang ang maalala mo, yung dalawang senador lang. Ang alam ko po, meron pa pong iba, kaso wala po akong sapat na ebidensya pang hawak sa ngayon. Dahil po Paano mo nalaman na merong iba? True ano po, sa mga text message. Wala po kasi akong hawak na Text cellphone. message nino. Anong staff po ni Boss Henry, tsaka po si Boss Henry. O bakit hindi mo sabihin kung sino yung mga tao na yan? Yun nga po, Your Honor, wala po kasi akong hawak, hindi ko po hawak yung cellphone ko kasi naka-contempt po ako. Kaya hindi po ako makakilos para mahanap po yung mga sapat na ebidensya para patunayan po yung ibang tao. Ayoko naman po magparatang ng Dapat yan. wala po akong hawak na Kasi ebidensya. Tapos, kay Senator Jinko at Senator Joel, may hawak ka na ebidensya. Actually, ito nga po, dahil na rin po sa butihing Senator Win Gatchalian, yung pinakita niya po pala kanina na unprogrammed ng General Appropriation Act ng 2023, doon po nakasama yung listahan na project po ni Senator Joel. Alam mo, sabi Wala. ng boss mo, wala kayong Senator- alam. Wala Senator- kayong alam Senator pagdating. De La Rosa, Yes, sir. whether program or unprogrammed, no, yung nag-enumerate ka may Opo. description ka. Yes po. Sige, point out mo ngayon kung saan sagaa yun. No, not in your list. Sagaa mismo. Para matulungan mo kami. Your Honor, hindi po siya sa GAA. Kung kanina, Walang Opo, ibang pagdadalan yung items, kundi from GAA. Walang ibang pagkukunan dyan kung sa GAA. Whether programmed or unprogrammed, naka-indicate doon. Yan, binibigyan ka ng kopya ng GAA. Your Honor, yung kanina pong pinakita po ni Senator Win Gatchalian na listahan ng unprogram po noong 2023. Eksakto po, yun po We yung will examine that. yes po, eksakto po, yun po yung mga binanggit namin project ng listahan ng 600 million po. Do you confirm this, Mr. Chair? Do you confirm this, Mr. Alcantara? Ikaw ang alam mo lang GAA. Tapos itong Deputy District Engineer mo, may alam na siya na program tsaka unprogram. Anong alam mo dito? Your Honor, sa tulad po sinabi ko, pag lumalabas po sa GAA, yun lang po ang pinabibid namin, Your Honor. I don't have any knowledge about the insertions and so on and so forth po. So hindi mo alam kung ito ay program or unprogram funds Yes, ang Your Honor. implement ninyo. Mr. Chair, With the permission Paano? of Senator De La Yes, sir. with the permission of Senator Batom, mabilis lang po, no? Itong unprogrammed, lumobo ng katakot-takot. Alam natin yan. At noong 2021, nasa 176 billion. Noong 2022, naging 251. Pero kasama dyan yung COVID procurement ng vaccines. Kasama rin yan yung mga health workers incentives. Noong 2023, from 251, naging 807. Baka yung ating mga hinahanap na mga ghost project, ghost ab initio. Sa umpisa pa lamang, ghost na sila kasi nasa listahan ng unprogrammed na ang tanging nakasabi lamang, government infrastructure projects. Noong 2023, naging 807.16 billion. Walang listahan. Walang nakakaalam. Ang magic nasa DBM po. 2024, naging 731.45. Mr. Chair, can I ask Senator Aimee from the start? Yung sabi mo, from COVID time, magkano? Yes. Bago mag-COVID 2021, 176. 176. O, tapos nung 2022, nandyan, no? Yung 2022, naging 251. Kasama na dyan yung mga bakuna, yung incentive sa mga health workers. Nung 2023, bakit Teka, naging Teka muna, 807? nagsagot na kayong dalawa. Yun. One follow-up question is allowed. Sorry. Yun lang, idadagdag ko na baka yung mga hinahanap nating ghost project, wala nga sa listahan ng Public Works, ang DBM naman ang dapat managot. Yan nga, Back to Senator De La Rosa and you have 2 seconds. 2 seconds. Mr. Chair, yun lang sa akin na magkakaroon na naman tayo ng budget deliberation. I hope and pray na
Pabantayan natin itong unprogram dahil dito pala, sa unprogram, dito pala ay ghost project na ito. Sa GAA pa lang, ghost project na. How much more pagdating sa implementation? So, yun lang Thank sa akin, you. Mr. Chair. Senator Villanueva. Thank you. Recognized. Thank you, Mr. Chair. Before I start, may I also avail of Senator Jinggoy's request kanina to have some ample time, Mr. Chairman. With the permission of the other members, you have 10 minutes. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, I'll go straight to the point. I will no longer deliver an opening remarks. Sabi ho nung Ecclesiastes chapter 3 verse 17, God will judge both righteous and wicked people because there's time for every matter and every deed. I thank our chair and our colleagues for this opportunity na makapagtanong. Una kong tanungin, nandito na po daw si Mr. JP Mendoza. Am I correct, Mr. Chairman? Yes, he is here. Yeah. Seated beside Bryce Hernandez. Hi, Engineer Mendoza. Nagbigay po kayo ng testimonya noong sa House of Representatives September 9 at under oath po kayo noon, no, sir? Pwedeng paki. Yes po, sir. You're under oath. So, alam niyo po yung mga pinagsasabi niyo doon and Diyan na naman daw si Pastor. Siya na nga inakasal. Gano? Talaga. Sa ang bayan. Ano pa sa Bible verse. Dapat din na yun kasali sila. Pinangalanan ng ano. Kasi nagkakaroon ng na hindi siya kasali sa yun. sabi niyo nga po, you're under oath and let me remind lang yung RA 11594, we passed it last 18 Congress para lang alam mo na ini-impose natin yung higher penalties dito for perjury, no, which is up to 12 years of imprisonment per count. Actually kanina si Bryce, nawala na si Bryce. Kanina pinapakinggan ko si Bryce, parang naka-4 na counts na ng perjury. So that's 48 years na. Anyway, gusto kong ipakita sa iyo to, JP, no, yung binanggit mo doon sa camera. Can you stop my Ayan. Pwedeng pakibasa mo, JP, yung binanggit mo dito sa camera. Verbatim yan, Mr. Chair. Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng iyong, sensya na po, medyo malabo yung mata ko, ng inyong, yung mga binasa po ni Engineer Bryce na base ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung pwedeng picturean ko pa para Sir, yung picture po na yan ay noong October 2023 na kung saan nagre-request po si Senator Joel ng yung mga binasa po ni Engineer Bryce ng flood control kanina na nakasaad doon sa context. 4 lang po yung napicturan sa akin ng boss ko. Kumbaga para sa summary po yan na sinasabi ni Senator Joel na mababa yung kanyang pondo, subalit siya ang majority floor leader. Isa siyang majority floor leader. Majority floor leader siya noon that time and member siya ng Commission on Appointment. Yan yung sinabi mo. Yes po. Mr. Chairman, may I ask Mr. JP Mendoza, kasi binanggit niyo po dyan na si
Secretary Bonoan ay kinukumpirma ng Commission on Appointments. Yan po yung binanggit po ninyo, no, sa Commission on Appointments. At ang date po na ito, would you say, tama po, yung sabi nyo, October 2023? Sir, check ko lang po yung eksaktong date dito sa Binasa nyo po kanina yung transcript. October 4, 2023 po, to be exact po. Yes, November 22, 2022 nang ma-confirm si Secretary Bonoan. Sabi nyo din, Mr. Mendoza, are you aware? Kasi sabi nyo din po na miyembro si Senator Villanueva ng Commission on Appointments. Sabi nyo rin, October 2023. Tama po? Sir, Binasa nyo po yung transcript eh. check ko lang. Ito po sa pagkaka-picture ko po, October 4, 2022, 10:31 p.m. po. Hindi kakasabi mo Yes lang po. kanina, yan din ang sinabi mo sa House. Yung 2023 po, 2023 po dumating yung project po. I'm sorry. Magulo yata yan, Mr. Chair. Sabi mo 2023, yung binasa mo kanina at binanggit mo sa House. Sir, upon checking po, kasi ito po yung picture. Para ma-summary ko po, sir, okay lang po ba na ipaliwanag ko po? Ito po Go ahead, kasi... sige, para maliwanag. Apo. Sir, pwede po bang humingi rin ako ng parliamentary immunity? May legislative immunity. Legislative immunity po. Of course, alam mo naman yung conditions, di ba? Apo. Nasabi sa Apo. kanina may legislative immunity pero hindi rin totoo ang sinasabi. Baka pareho rin ang Hindi, sasabihin. ito po para ma-explain ko po ng... Any objection? Hearing none, sige, granted. Ito po, sir. Ito pong time na to, nung papicturean po sa akin ni Boss Henry yung cellphone po niya kasi disappearing message po. That time po, ang sabi po ni Boss Henry, nagre-request daw po si Senator Joel ng pondo po. Nang almost parang ang pagkakabanggit ni Boss Henry is 1.5 billion. Subalit doon sa parang pumasok sa conversation po na napicturean, isang kayang ialat lang po sa kanya ni Secretary Bonoan is 600 million. Totoo naman I'm po. sorry, Mr. Chairman. There's nothing there. Kahit na picture lang yung pinicture mo, there's nothing there that states that. Is this a new allegation that you're talking about? Actually, papaliwanag ko lang muna po, sir. Ang kaya lang po ni Secretary Bonoan that time is 600 million na ibigay. Kaya sa conversation po, This was parang- in October 2022. yes po, Okay. nung nagre-request nung October 22. Okay, Mr. Chairman, can I finish on that? Kasi lumalayo na po siya. Allow the resource person to finish the narration before Okay. we interject. Okay. So ang hinihingi pala, nire-request ni Villanueva, 1.5 billion. Kasi pwede nga kaya siya bigyan. Parang wala pang ibang proyekto na ibibigay sa kanya. Bigyan lang siya ng 600 million doon sa Ghost Project. Yung katulad nga po ng sinabi ni D.E. Henry noon, kung nagpa-follow up si Sen. Joel, totoo naman po na ang nire-request niya is mga multipurpose building. Pero that time na hindi kayang ibigay yung amount na hinihingi ni Senator Joel, ang kaya lang ni Secretary Manny Bonoan po noong time na yun is 600. So, hindi maaabot yung target na almost 1 billion na mahigit. Naisipan po ni D.E. Henry na i-convert sa flood control yung 600 million na which is kinuhanan po ng 25% yung mga kontraktor para ang maging total is 150 million. Kung sinasabi po kanina na yung
yung project po, lumabas po siya ng 2023. Wala po siya sa GAA. Meron po kaming conversation nung Chief of Staff po ni D.E. Henry na isinend po sa akin yung list na ayos na po na eto po, pakita ko po. Check natin. Pwedeng pa-flash to. Kasi kaputol na lang parang hindi na. Malabas talaga na mas bilan yung iba talaga. Nag-request na siya eh. Pero hindi siya. Mr. Chairman, not germane to my questions kasi, Mr. Yung Chairman. sinasabi mo, excuse me, Senator Joel. Sinasabi mo, meron kang screenshot ng conversation mo with Senator Joel? Pinapicturan po sa akin Sino ang kausap ni Senator Joel? si D.E. Henry po. Chairman, hindi po screenshot. Ang screenshot, it has to be your phone. So, Well, screenshot or photo taken from a screenshot, pareho lang Hindi yun. po photo, pinapicturan po niya sa akin yung Yung cellphone screenshot, niya. yung cellphone. Kasi disappearing message po siya. Okay, sige. Nasaan yun? Conversation, na-picture. Ang binigay mo raw, list of projects, hindi yun. Kumbaga, nung yung 600 million na kinonvert na lang po sa flood control, ito po, ito po yung nasan po. 600 million. Now, how can you prove na si Senator Joel at saka si Engineer Alcantara yung nag-uusap doon yung nando sa thread? Nung nasa Congress po, tinanong din po siya sa House kung kinukumpirma po niya na nag-uusap sila. Kinonfirm naman po ni DE. Are you confirming? I confirm, nung last time po sa Congress, ang kinonfirm ko lang po na si Senator Joel po ay nag-follow up sa akin na pwedeng malagyan ng building, my school building po ay multipurpose building, baka pwedeng mabigyan po ni Secretary. Meron daw po request pero pinapapollow up niya lang po sa akin. Pero there is no such thing as flood control, Your Honor. Yun po ang bilanggit ko sa Congress po. Ayan, Senator Joel, please continue. Thank you. Be thou as it may, Mr. Chairman, JP 2022, 2023, hindi po ako miyembro ng Commission on Appointments. Hindi po ako miyembro. Pwede kong tanungin si Mr. Alcantara. Mr. Alcantara, same question that I asked Secretary Bonoans, Regional Director Tolentino. Was there a time na I asked or I nominated flood control program sa inyo? Wala po, Your Honor. Ever since po. Ever since, wala, Mr. Chairman. Was there a time na naglabi si Senator Villanueva for any contractor na in-endorse, pinakitaan ng pabor, or nilabi sa iyo, Mr. Alcantara? Wala po, Your Honor. Thank you, Mr. Chairman. Balikan kita, JP, no? Hindi ako CA member. Kinonfirm na si Secretary Bonoan dun sa sinabi nyo. Doon sa mga binanggit mo doon sa plenaryo, doon sa Kamara. Gusto ko lang malaman, meron bang nag-utos sa'yo, sabi sa'yo na banggitin ang pangalan ni Senator Villanueva na ang tanging basis mo ay pinicturan mo ang isang telepono na hindi din sa'yo? Wala po, sir. Puntahan ko si Bryce, Mr. Chairman, Engineer
Bryce, nagpunta ka rin sa Kamara de Representantes at doon marami kang sinabi, may mga picture, kagaya nung sinasabi ni JP na pinicturean niya yung isang telepono at di umano ito ay conversation ni Joel Villanueva at isang Henry Alcantara. At nakakalungkot man na kahit ito'y isang picture lang from a different phone, parang tinanggap na gospel truth doon sa camera, no? May ipapakita rin akong picture sa iyo, Bryce. Pakitignan itong picture na to. Pakilakihan. Bryce, naaalala mo ba yung messages na ito? Your Honor, ngayon ko lang po nakita yan. Wala po ako nababasang ganyang messages po. Numero mo ba yan na nakikita sa telepono? Numero mo ba yan? Numero ba ng congressman yan? Wala pong nakalagay na numero, Your Honor. So pareho pala dun sa binanggit ni JP, wala ring numero. Naaalala mo yung message na yan? Ako hindi po. Kasi may Ngayon ko nakapagsabi sa akin, ikaw daw ito. Paano ko ipagpilitan kung ikaw din yan? Nasa sa inyo na po yan, Your Honor. Pero hindi ikaw yan. Hindi po. Babasahin ko lang, Mr. Chairman, nakalagay dito, Congressman, Bryce, idiin mo si Sen Joel dito. Bryce sumagot, basta kayo na bahala sa akin, batchmate. Huwag niyo lang akong ibalik sa Senado, sa Senate. Mr. Chairman, if we rely on pictures, anyone can claim anything. And let me show how easy it is to fake this one, Mr. Chairman. "20 seconds, Mr. Chairman. Took me 20 seconds, Mr. Chairman, to do that. Mr. Chairman, maaaring sabihin yung cellphone na nagpicture at ang metadata ng picture na ito ay para sabihin kinuhanan talaga noong October 2023. Kanina si Mr. JP nagsasabi baka 2022. Pakita din po natin kung paanong mag-alter sa metadata of an image. Ganun po kadali, Mr. Chair. Mr. Chairman, bukod po sa napakadaling magdoktor ng picture, inamin niya po mismo doon sa camera, and if we can show the minutes and the transcript of the hearing, inamin po ni Engineer Bryce na wala siyang personal knowledge sa mga mensaheng ito. Can you confirm, Engineer Bryce, itong binanggit nyo na Your Honor regarding sa mga text messages po, wala po. Kasi you're being asked to prove your allegations na may pruweba or usapan tayo, or at least make sure for fairness sake, sabi niya Rep. Adyong. Would you confirm na ito po yung naging sagot nyo, sir? Yes, Your Honor. So ibig sabihin, hearsay, Mr. Chairman, daig pa po nito yung chismis. Nakakalungkot dahil yung chismis trying to destroy me, my name, our family, our loved ones.
may mga anak din ako, Engineer Bryce, at higit sa lahat yung simbahan na aking nire-represent na milyong-milyong tao ang nire-respeto yung aking pananampalataya. Mr. Chairman, tandaan din po natin na Bryce and JB, nakita nyo kanina yung pinakita kong video. Di ba ganun kadali gumawa? Yes or no lang? Hindi po namin alam na pwede palang gawin yan, Your Honor. Hindi nyo alam. Okay. So, ibig sabihin, hindi nyo ginagawa itong pamimeke. Hindi po, Your Honor. Okay. Hindi nyo ginagawa. Mr. Chairman, dun po sa mga isiniwalat nyo, Mr. Chairman, dito sa Senado, ang dami pong kasinungalingan at pamimeke. No? Pakita lang natin yung history ng pamimeke ng public documents nitong dalawang ito, Mr. Chairman. Nameke din po sila ng driver's license para lamang makapaglaro sa casino. Kahit alam nating lahat na krimen ito, ngayon pa po ba sila matatakot, Mr. Chairman, kung ikalulusot po nila ito? So, ito po ba, hindi nyo rin po aaminin na kayong behind dito sa pamimeke ng lisensya na ito, Bryce and JP? Your Honor, wala po akong nahawakang ganyang klase ng ID po. Ganun din po ako, sir. Kasi katulad nga po nung sinagot ko na LTO, may sinampahan na po kami. Sinagot na po namin yan sa LTO, sir. Sige po. Taong bayan na po ang huhusga kung may kakayahan kayo o wala. Miyembro kayo nitong BGC Boys na pinangalanan ni Senator Lacson na nagpatalo ng 950 million yung lisensya. Ito, may lisensya po. Yung LTO po, it's already in the LTO. Kayong dalawa, sinasabi nyo, hindi nyo alam na nagkalisensya kayo? Ako po hindi po, Your Honor. Picture mo yun Oo nga po, nagul din po ako at meron ganyan lumalabas. So, nagpagawa ng lisensya mo, driver's license, dahil fake, ayaw mong aminin. Hindi po. Yan ba yung legislative immunity na hiningi ninyo? Your Honor, hindi po talaga ako nagpagawa ng ganyang ID. O Hindi sino po nagpagawa? Paano nagkaroon ng lisensya sa pangalan mo na fake? Dahil ang LTO sumulat na sa amin. Opo. Sinasabi lang, fake yung lisensya ninyo. So, sinong kumuha para sa'yo nang hindi mo alam? Hindi ko po talaga alam, Your Honor. Basta Ay, ang alam ko lang po, meron po akong sariling valid na lisensya po. Bahala ka sa buhay mo, ha? But if with the indulgence of Senator Villanueva, Yes, Senator Bam. anong ginagamit mo sa casino? Anong ID ginagamit mo sa casino? Wala po akong gamit na ID sa casino. Ano po, membership number po. Yung sinasabi po kasi na pag meron na ng membership number na sasabihin mo po doon, makakapaglaro na po. Yung membership number na sa pangalan mo? Nakapangalan po sa ano, Sa? yun po, yung Marvin De Guzman. O yun na nga. So may Marvin De Guzman ka nga na alias. Yun po yung nandun sa may membership number na ginagamit ko. Well, pero ID, membership ID, at saka license, wala po akong ganun na Marvin De Guzman. So ang Marvin De Guzman na alias, ginagamit mo pang casino. Kasi yan ang ginagamit mo para sa membership ID mo. Tama? Wala po akong membership ID, Your Honor. Yung membership number, Yes, nakapangalan membership kay number. Marvin De Guzman Sa pagkakaalam ko po. na ginagamit mo. Opo, Your So Honor. may alias ka na Marvin De Guzman. Parang ganun po. Pero tinatanggi mo na nagpagawa ka ng driver's license. Yes po, Your Honor. Okay, for the record, Mr. Chairman, meron siyang alias na Marvin De Guzman. Thank you, Mr. Chairman. Thank you. Your Honor. Your Honor. Teka muna. Ipaki-zoom mo nga yan. Ito, Okada na to eh. Sumulat sa amin. Okada letter dated 5 September 2025 to the Blue Ribbon Committee. No? Bryce Erickson D. Hernandez registered for OM membership on October 17 under the name of Marvin Santos de Guzman and presented a driver's license under the said name of Marvin Santos de Guzman. Sinungaling din ng Okada? Hindi ko po talaga nahawakan yung ID na yan, Your Honor, para i-present po sa kanila. Ikaw nga nag-present, Okada na nagsasabi eh. Sinong maniniwala sa'yo, Engineer Hernandez? Alam mo, you're being confronted with all these documents, all these proofs, ano?
Tapos you keep denying and then you have the goal to ask for a legislative immunity. Magbibigay lang po ako ng example, mabilis lang po. Naalala ko po, nabanggit niyo po na naglaro ako nung September 1 sa casino. Hindi ako nagbanggit. Naglaro ka sa casino Naglaro. October 17 to 18. Sabay-sabay kayo. Di ba sabay-sabay? Nagkamali ng petsa. Actually, yung dating chairman, 17 to 18 ka nasa Okada. Huwag mo i-invoke yan kasi I'm telling you, mali yung premise ng dating chairman. But I'm telling you, I'm correcting it, nandoon ka noong October 17 to 18. Tama o mali? Anong year po, Your Honor? 2022. May admission ka dyan sa Apo. statement mo. Apo. So you're not denying. Hindi ko po dinedeny yun. Napunta po ako ng Okada noon at nakapaglaro po. Nung ng 17 to 2022. 18. Hindi ko po October alam 17 yung to state. Sa 2022 po yun, Anyway, Your Honor. You better compose yourself, Kasi pabali-baligtad ang sinasabi mo. Walang maniniwala sa iyo pagkaganyan yung mga statement. Okada na yung nagse-certify Yes po, totoo naman po na nakapaglaro po ako ng 2022 po. Hindi mo present yung driver's license mo Hindi po, Your Honor. under the name Marvin De Guzman. Hindi po, Your Honor. So sinungaling ang Okada. Chairman, Yes, I mean- Senator Bam. sino yung nag-apply nung membership sa Okada? Ang alam ko po, kung hindi po ako nagkakamali, isang taga-Soler po. Hindi nag-apply? ikaw yung nag-apply? Hindi po ako. So binigay na lang sa'yo yung membership number mo? Exactly po. Ganun po ang nangyari. Sino Your yung Honor. nag-apply para sa'yo? Baka pwede mong banggitin. Kaibigan po, Bryce, you can still redeem yourself. Opo. I'm giving you one last Yes, sir. chance. I'm telling you, I told you this earlier. Remember? Na diin ka dito. Mhm. Remember that? Yes po. Huwag kang lulusot sa amin. Ang dami namin dito na pwede mag-fact check sa'yo. Opo. Naalala ko na po ang pangalan nung nag-apply nung membership. Mike, ano pilitin niya? Archibald po. Ang sinasabi mo, si Mike, a certain Mike Archibald, nag-apply para sa yung membership sa Okada. Yes po, Your Honor. Kasi ang Okada, yung record nila is my driver's license na kasama ng membership mo. Sino nagbigay ng pangalan na De Guzman? Hindi ko po alam. Baka si Mike po. Pero pagpasok mo doon, alam mong De Guzman yung gamit mo. Wala pa po akong aid. Nung pumasok po ako doon, wala po kami membership eh. So si Mike po ang nag-ayos ng membership na yan. Hindi po kami. Okay, Mr. Chairman. Inyo, kung pagtsatsagaan nyo pa ito, Thank you, Mr. Chairman. Ako, madami ko sana ako itatanong pa pero I think it's very clear, crystal clear, Mr. Chairman. Siguro yung huli ko na lang po na sasabihin, Mr. Chairman, ay itong ini-strengthen niya na paulit-ulit po doon sa Kamara, Mr. Chairman, na nasa GAA po itong alleged flood control project. Tinanong po natin kanina yung district engineer kung merong flood control project si Senator Villanueva, wala. Ngayon, iniiba-iba ho niya in 3-4 times, Mr. Chairman. I can show you all the minutes of the hearing. Siguro kahit isa lang mag-show tayo itong tinanong ni Chairman Redon sa kanya kung banggitin niya itong sinasabi niyang proyekto. At ang sabi niya, Mr. Chairman, na ito ay nasa listahan ng General Appropriations sa Act ng 2023. Kaya, Mr. Chairman, I will still submit, Mr. Chairman, this 2023 GAA. Pwede na rin natin isama yung 2022 at saka 2024 dahil baka nagkamali po sila. Wala po dito lahat ng binanggit. Kahit yung binabanggit ni JP na nasabi nasaan program, wala po yung lahat ng binanggit nyo po doon sa Kamara. Wala po lahat. So Mr. Chairman,
babanggitin ko lang that a good name is always to be chosen than great riches. At masakit man isipin na dinrag ang malinis na pangalan ng representasyon na ito, lalo na being a member of the Jesus is Lord Church. Gusto ko pong sabihin, there's always time for everything. At salamat sa aking mga kasamahan at this committee for clearing this out. At gaya ng sabi niyo, Mr. Chairman, huwag na nating pagtsagaan ang mga sinungaling. Thank you, Mr. Chairman. Dapat siguro palitan niya yung pangalan niya, Blyce na lang, Blyce. Yeah. Your Honor. Mr. Chairman. Yes, the Senate President is recognized. Thank you, Mr. Chairman. Just to highlight what you said to our colleagues na wala akong mapipiga dito kay Mr. Hernandez, but for the information of Mr. Hernandez and for the public, I just received moments ago a subpoena ducis tecum for you, for your records and your subpoena testificandum from the independent commission. You are set to testify to them. So I suggest you collect your thoughts, tell the truth, because the independent commission is a different story from in aid of legislation that we are doing here. I already received the notice, and I will write an authority for the Sergeant at Arms to bring you to the independent commission inquiry. Apo, maraming salamat. Now, Mr. Chairman, another thing, if there are no questions for the Secretary of Justice, we may excuse him because we made it a point that the Secretary of Justice, through the help of our colleagues here, especially Senator Marcoleta, find out from one of our resource persons, in this particular case, Mr. Diskaya, find out what information he can give more to the committee and to the Department of Justice. And so after that meeting of Secretary Remulla, we may excuse him if there are no questions. Mr. Chairman, I have a few questions for the Secretary. Senator Bang. May I ask my questions to the Secretary? They're just a few. Go ahead, please. Okay. Secretary Remulla, magandang hapon. Magandang hapon po. Welcome po sa Senado. Senator Bongo, kasi siya yung... Okay lang, sige, thank you. Thank you, Senator Go. Secretary Remulla, maaari po bang magbigay kayo ng update pagdating sa mga kaso na na-file na o ipa-file pa natin sa mga kasabwat dito sa napakalaking korupsyon na nangyayari sa ating bansa? Yung mga final po kasi ni Secretary Dizon went straight to the Ombudsman. So hindi po namin hawak yon. Ang ginagawa po namin ngayon, we have collated 5 cases already to the NBI. And then nag-meeting po kanina sa DOJ about the cases that we will be filing very soon on this matter. And these are the ghost projects. Yun po yung unang aming inuna. So uunahin niyo po yung ghost project. Yung Yes, sir. susunod po ninyo pagkatapos ng investigasyon ni Secretary Dizon yung mga severely substandard. Yes, sir. The substandard will come next. And of course, yung sistema po na ginagamit para ho sa conspiracy, kasi para hong conspiracy, we're looking at that angle first. Kasi it's like a conspiracy between some people from DPWH, contractors and legislators, and probably some other people. Secretary, ang hinahanap po ng taong bayan, lahat ng mga kasangkot ay managot, no? And I trust that the Justice Department will do that. Pero ang isa rin pong hinahanap ng tao, yung mabilisang agarang at mabilisang aksyon, no? The President mentioned this flood control during the SONA Day. July 28 po yon. So July 28, it's already September, baka po magdadalawang buwan na po yan. Hinahanap po ng tao yung lunas dito po sa isyong ito. So can we get a commitment na isa po ito sa priority ng DOJ at binibigyan po ito ng tamang pansin? At yung corruption pong nakikita natin ay mahanapan po natin ang tamang solusyon at yung mga managot ay talagang makulong at makasuhan? We make that commitment to the Filipino people. Hindi ho namin pababayaan ang kasong to. At ito po we will pursue it to the very end. Hindi ho kami matutulog dito. Like that, what we do with the other cases, talagang minamatsyag po namin, tsaka tinatsaga po namin ang bawat araw para ma-build up namin ang cases.
Kasi ang kailangan po talaga case build up. Pag hindi po na case build up yan, mawawala po yung kaso. Kailangan po nakahanda pong ebidensya and always ready for trial when we file it. Yes. Chairman, last two questions. Unang-una, may timeline ho ba kayo? May internal timeline po ba kayo ng pag-file ng mga kaso sa mga nasangkot po dito? At pangalawa, ano po yung inyong working relationship with the ICI? Meron po ba kayong pag-uusap na tungkol sa sino ang magpa-file, ano yung mga proseso, o parallel po ang ginagawa niyo ng ICI? Ano ho yan? Kasi ang mangyayari po rito, we are also the prosecutorial arm of the Ombudsman. Kaya ang ICI po, ng kanilang mga findings will go to us for proper disposition. And of course, some of them will go straight to the Ombudsman. But at the same time, yung aming pong research, ipoprovide namin sa kanila para wala hong duplication so they can have their findings faster. Kasi para hindi na ho sila pa ulit-ulit. Yung aming pong nahanap na, papavalidate namin sa kanila para mag-share na lang po kami ng resources. So meron na pong working relationship? Hindi pa ho kami nag-uusap, pero madali na po yung kasi kaibigan ko naman po si Babe Singson. Okay. Secretary, my question earlier, my last question, yung timeline po, kasi yan po yung hinahanap ng tao. Kailan po magkakaroon ng full revelation of all of the findings, mga kasuhan, mga mahuhuli, mga mananagot? Meron po ba kayong internal timeline sa DOJ? I'm sure na pag-uusapan ninyo na dapat before this month, meron na tayo mga na-file po. Ang due process po will give us the earliest window at 40 days to 60 days. From now? Yes, sir. Yes, sir. 40 days from That's due process, sir. Kasi magsasend tayo ng subpoena, tapos magbibigay po sila ng affidavits. So, yun po yung pinakamabilis, kumbaga. 40 would be the fastest. And at 60 would be safe. And Secretary, so thank you for that, Secretary. Pero siguro po ang mungkahi ko at palagay ko po ito rin mungkahi ng mga kasama ko, sana po sa mabilisang panahon talagang makita ho natin na may nakasuhan na lahat ng mga nasangkot po dito, hindi lang po iilan. Salamat po. Thank you, Senator Bang. So the Secretary of Justice is excused. Maraming salamat po. Mr. Chair. Yes, Senator Marcoleta. Just to manifest for the record, Mr. Chair, that this afternoon, during the, wait, 1 minute lang, boss. At lunch, Mr. Chair, we took advantage of the presence of the Secretary of Justice. With your presence, Mrs. Chair, and the Senate President and myself, we agreed to pursue the idea that the Diskaya, considering that they were the first to produce a sworn statement. That sworn statement should be validated and subjected into the process of the Witness Protection Program, and the Secretary was good enough to invite him tomorrow, and that particular document will be processed whether or not he will qualify ultimately in his application to be placed under the Witness Protection Program. Mr. Chair, that's all. Thank you. Thank you. That is between the Secretary of Justice or the Justice Department, particularly the Witness Protection Program Office, and Mr. and Mrs. Diskaya. Thank you. Thank you. Maraming salamat po, Secretary Boying. Salamat po. Salamat. Okay. Manifestation lang with the permission of Senator Gono. We want to be fair. We want to be transparent. We want to be honest, especially to the public na nanonood. Just to lend credence to the assertion of, I don't know if it's JP Mendoza or Bryce Hernandez. Indeed, meron talagang 600 million as described, as enumerated under the unprogrammed fund. I just want to make it clear. But we will have to deal with this in the next hearing. Ito yung kiniklaim nyo na in-insert ni Senator Joel sa Bulacan. Opo, And I Your Honor. counted, there are 7 items or 8 items Eight with po. 75 million pesos each. So I computed that's exactly 600 million. Yes po, Your Honor. Okay. So okay na doon. Your Honor, meron pa nga po akong follow-up na picture pala ng Later na yan. Later Sige na. po. Okay po. Ito naman ang para sa iyo. Natatandaan mo ba na nag-file yung lawyer mo ng motion to lift contempt order para sa iyo? Dahil na-contempt ka na under the
Sana po, the Your Honor, previous- para po Okay. makagawa po ako ng mga Natatandaan mo ba yung attachment mo doon? Ano mga attachments mo doon? Yung pinagtatanggi-tanggi mo na hindi mo alam, inattach mo eh. Yan, no? Yung lisensya mo, inattach mo rito eh. Yun nga po, na hindi ko po talaga nahawakan yun. Yeah. Pero ba't gagamitin mo attachment yung sinasabi mo kanina na hindi mo alam? Oh, never mind answering. I just want to point that out that you are really incredible at times. Ano? You have selective memory, Sir Bryce. I'm telling you, hindi pwedeng selective dito. Pagka nangako ka, magsasabi ka ng totoo, totohanin mo lahat. Hindi pwedeng kung ano lang yung conveniently maalala mo, yun lang ang sasabihin mo rito. Hindi ka papasa rito. Ang daming tao rito eh. I'm warning you again. Alam mo, pwede ka naming i-detain dito hanggang sa ma-issuean ka ng warrant ng Sandigan Bayan. It will only take, what? 40 to 60 days. No? And we can detain you here until such time that a warrant of arrest, non-bailable at that, because malversation, over and above 8.8 million pesos na threshold, hindi ka makakapiyansa. So you better think many times, Mr. Bryce and JP De Guzman. Cook na kayo eh. Huwag na kayong lumusot. Magsabi na kayo, alam nyo, may tinatawag tayong redemption. Whether it's redemption here or redemption there, it's still redemption. So you better, mag-reflect kayo mabuti. That's my advice. Your Honor, regarding po dun sa lifting of contempt. Oh, never mind. I just, I already made my point. In-attach mo eh. Tinatanggi mo kanina, attachment mo. Senator Bongo. Salamat, Mr. Chair. Just a short question lang po sa DBM, no? Na-raise up po to ni Senator Win Gatchalian kanina about unprogrammed appropriations. Under the 2023 GAA, there is a provision under unprogrammed appropriations for priority infrastructure program for roads, bridges, multipurpose buildings, facilities, flood control, and water systems amounting to 145 billion. Under the 2024 GAA, there is a capital outlay of 159 billion under the unprogrammed appropriations for strengthening assistance for government infrastructure and social programs. And in 2025, meron naman pong 96 billion for this purpose. Ito pong unprogrammed appropriations, wala pong line item po ito at kung ano-anong proyekto po ito. Kumbaga lump sum po ito na nasa discretion po ng iilan kung ano po ang priority. At nandito rin po si Yusek Abuel. Natanong ko po ito, nagkaroon po ako ng 14 hearings last year para sa HEA, Health Emergency Allowances. At parati ko itong tinatanong sa DBM, baka pwede bang mabigyan ng prioridad yung HEA. At finally, last year, nabayaran po yung 27 billion. At this year yata may 6.9 billion. Kinuha nyo po maybe saan program yung last year or sa GIP program. So ibabalik ko lang po yung tanong ko dito sa infrastructure. Salamat, nabayaran nyo yung HEA last year sa ating pagpupursige. Binabantayan natin ito bilang chairman po ng Committee on Health last year, no? So ito pong unprogrammed appropriations na ito, sino pong nagdi-determine kung ano ho yung prioridad ninyo? Kasi hanap rito si Senator Joel sa libro ng mga proyekto. Ito naman sa unprogram, hindi natin nakikita doon kasi ang nagdi-determine lang nito, iilan lang po. Sino pong nagdi-determine ng mga proyekto at saan po napupunta? Mr. Chair, under the unprogrammed appropriations, mayroon po tayong listahan how to prioritize these releases po under the unprogrammed fund. So una po, as far as yung with the use of the excess income or revenue collection, una po ay inuna po natin ang personal benefits. Pangalawa po is for the social services. And then for Government of the Philippines counterpart po ng foreign assisted projects, yung tinatawag GOP. And then followed po dito yung infrastructure projects. And
The last is the other priority projects authorized within the purpose of Section 1328 po. So ganun po yung prioritization So may po natin. infra po, may infra rate. Yes, mayroon po. So may flood control rin dito. When we say infrastructure, Mr. Chair, ano po kasama po yung flood control project? Predetermined na ba ito? Nasa GAA o wala? Mr. Chair, wala po dito. Wala pong So hindi list. ito makikita sa GAA? Yes po. Wala po makikita yan. That's why it's under the unprogram pa po. Kasi wala po doon sa mismong GAA. Sino po ang nagde-determine ng priority dito? Sa mga proyektong ito? Ang DPWH o kayo? Okay. As far as infra, Mr. Chair, syempre po, yung DPWH, kasi sila po yung nagde-determine kung ano po yung priorities that should be released under the program appropriation under Section 1 po ng yung support to infrastructure and social services, yung SAGIP. Hindi, ang ibig ko sabihin, kung nakikita natin sa libro kanina, sa GAA, yung mga proyekto ng 2024, 2025, o 2023 yung hawak ni Senator Joel, how about itong unprogrammed appropriation? Saan makikita po ito? Wala pong makikita mismo po doon sa unprogram natin. It will only be determined po once the request to the DBM, we call it this, when they submit the special budget request, na doon na po yung priority, what should be their priority. So hindi po ito nakikita ng publiko? Once it makikita po once the SARO has been released, Mr. Chair. Ano pinagkakaiba nito kung nasa GAA? Yung kanina pinakita ka ni Senator Joel, saan program na sinasabi ninyo? Yes, Mr. Because the unprogram is considered the special purpose funds po. Kaya hindi po siya, wala siyang listahan po when we, for approval po. When we submit that, wala pa pong listahan. It could only be determined that when we already released during the implementation So period. last question, sino nga po ang nagdi-determine? The agency, Mr. Chair. Agency. Yes, Mr. Chair. So, magkano na pong na-release sa 2025? Okay, I have it here. Okay. Anong pangalan? So ayan po mga sangkay. Rinig niyo po ang mga kapabayan. Nakakalula lang ang pera natin. Mga Pilipino ninakaw nito. Ilang trilyonis ang halaga. Mula sa pinagpawisan. Pero pagdating sa ating welfare, para sa ating mga welfare, mga ba dapat paglaan na sila ng pondo para pag-subsidy ang sagot lang nila yun. Ating mahinang ating dating naman sa ating mga hospital, walang sapat na equipment, gamot. Public hospital na para bang mahirap na kababayan natin masasalbat. Hindi nila magawang high-tech ang ating hospital para di tumakbo, para sa private. May confidence sana ay mga health sa facilities tulad ng Japan. Mas katiwala ang ospital ng gobyerno kaysa private at solido para hindi na magastusan. Halos lahat libre na. Basta kompleto na ang magtatrabaho sa mga kampanya, binabawasan pa lahat sa sariling benepisyo. Pati ang ating mga eskwelahan, kulang ang mga classroom. Yan dapat unahin nilang pagtibayin dahil yan ang pangunahing pangangailangan ng mga tao. Maglikha sila ng mga proyekto para magtrabaho ang ating mga Pilipino. Pero, ang ginagawa nila ay mga Pilipino, nagkakita nila. Ang ginawa natin, pinagatasan, kaya ang Pilipinas ay dapat insado bansa at hindi malita mga Pilipino. Pinagago tayo mga oligarko, mga bayang politiko. Dapat matuto na tayo mamimili ng inupo. Mga maglilingkod bayan sa ating bansa dahil ang mga Pilipino nagdurusa at nakataya dito ang ating integridad. Ang dignidad para meron man lang tayo pride sa ibang lahing mga panyaga. Hindi man lang tayo naman dahil tayo ay mga patay gutom ng inabang bansa. Bilang isang OFW para umasinso. Masyado tayo nasadlak sa
kahirapan sa paggagawa ng ating mga gobyerno at yung ating mga dangal, yuyurakan na lang dahil sa ating kawalan at wala ng malay na tao. Maghirap dahil sa mga taong politiko, trapong politiko, sila ang nakinabang at kumayaman. Dapat ngayon ay mga Pilipino ang mag-demand sa gobyerno na ayusin nila ang serbisyo tulad lalo sa ospital. Dapat kumpleto ang mga equipment para sa mga laboratory, mga gamot, na mga tao sa file, mga pagkain, kuryente, tubig, lahat ng baan. Kung pag-tingin ng libreng edukasyon at makakita sila maraming trabaho para di tayo tawa-tawa sa ating bayan na kinabang sa palaran ibang bansa para magkaroon ng pag-asa. Sobrang pambababoy nila sa ating mga Pilipino. Ang daming pera para sa bansa natin. Sila mga politiko lang na kinabang at tinitipid nila ang kanilang serbisyo para sa mamamayan. Pero sila pala ay bilyon-bilyon ang hakot nila mula sa pera ng ating mamamayan. Lalo na sa ating mga OFW, obligahin natin sila na taon-taon na mag-report sila na taong bayan sa kinikita ng bansa at aking nagagastuhan ng budget para sa bayan ng taon-taon. Dapat na rin tayo makialam para maiwasan ang nakawan tulad ng programa ni Presidente Duterte of the People na lahat ng ahensya ay nagre-report sa Presidente at mga tao kung nagkaroon ng accomplishment nila. Talagang mga Marcos legit na certified. Mula sa kanilang mga hanggang sa panghamabang Alipores nila magnanakaw sa lagang. Ilan ang ilang ahensya, pero kung ahensya ng magnanakaw, di na nakapanood. Kailangan kalusin mga kaliskis nila. So, yan mga sangkay. Narinig ang isang video na ito ngayon. Sa mga hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, please subscribe ang YouTube channel. Please like and share. Subscribe. Papa John TV Official. Salamat po.